Muli po magandang hapon sa pangalan ng Panginoon. Ako nga po pala ay si Brother Roger Sulit. Mas prepared ko po na tawagin akong Brother Roger dahil formerly pastor man ako ay sinasabi ko sa kasalukuyan hindi ako nasa full fit ministry. Pero sa kabila ng aking pagiging volunteer intercessor, pamilya ko ang muli kong ginawang pangunahing ministry. Doon sa aking pamilya ay ako ang tumatayong ama, lolo, at katiwala ng Diyos bilang pastol ng aking pamilya. Muli po, hindi ko na po mapigilan bagamat noon ay patuloy ang aking paglibot, patuloy ang aking pagbabahagi sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mensahe ng Diyos at himuki ng pastor. Tayo mga lingkod ang pangunahing nais ng Diyos na kumumbinsi sa Diyos. Tayo ang pangunahing nais ng Diyos na magbalik ng ating unang pag-ibig. Ulitin ko, yung lubusang paghahari ng Diyos sa buong buhay natin. Batid natin, hindi natin kayang itanggi. At kinonsulta at tinanong ko po ito. Inihayag ko po ito sa matatandang lingkod ng Diyos na kinikilala ko rin mga intercessor ko. Na malayo na tayo sa orihinal na iglesia sa aklat ng mga gawa. Malayo na tayo. Ako nire-refresh pa po sa akin ng Diyos ang dinatnang kong iglesia way back 1977. Noon, ang iglesia ng Diyos ay madadama mo, makikita mo kung may binabantayan mula sa pastor, katuwang ng mga manggagawa at kawan ng Diyos. Ang iglesia ay dapat maging bahay panalanginan. Kaya noong mga panahon pong yun ay talagang halos lahat ng iglesia Pentecostal, evangelical, makikitaan mo ng mga literal na luhuran sa harap ng altar. Naniniwala ako hindi tayo nakikigaya sa paniniwala ng Katoliko, kundi ang mga simbolo, ang mga lurang ito ay sumisimbolo, kumakatok sa atin, nang gigising na ang bahay ng Diyos ay dapat maging bahay panalanginan. Nung ako po'y binatilyo, natira ako sa simbahan. Nakita ko kung merong araw-araw na nagaganap sa iglesia ay pananalangin. Kahit walang programa, kahit walang services, binubuksan na sa umaga at merong paunti-unti pero tuloy-tuloy na pumupunta sa simbahan para manalangin. Kahit mga negosyante, kahit pa ilan-ilan, bago pumunta ng palengke, bago pumasok sa paaralan, bago gumawa sa anumang gawain sa tahanan, may nananalangin sa simbahan. At sa gawing hapon ay may iba't ibang grupo
maliliit man bilang na mga intercessor mismo sa simbahan. Yan po ang diwa na ang bahay ng Diyos ay bahay panalanginan. Ngayon, masakit man ang katotohanan. Masakit man ang katotohanan hanggang hindi natin tinatanggap ang masakit na katotohanan, hindi tayo lalaya. Ang church ay nagiging entertaining church, performing church, o ang church ay lahok-lahok na, mabuti o masama. Namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa kamunduhan. At makikita natin, hindi natin kayang itanggi, wala nang pananalangin sa maraming iglesia, pastors.